Magandang umaga mga bata. Mga bata, nasa ika-10 linggo na tayo sa ating aralin sa Filipino. At ngayong araw, tatalakayin ni teacher ang tungkol sa mga pantukoy na si, sina, ang mga. Gamit ang kwentong si, Pagong at ang Kuneho. Kumusta na kayo mga bata? Ano ang inyong nararamdaman ngayong sunod-sunod ang ating walang face-to-face classes? Si teacher nalulungkot kasi hindi kayo nakikita, no? Ganun pa man, gawin pa nating mas masaya at puno ng kaalaman ang araw na ito sa pamamagitan ng larong grupo natin to. Magpapakita si teacher ng larawan. Ngayon, igrupo nyo lang ang mga hayop na inyong makikita kung saan ito matatagpuan. Babanggitin ko ang pangalan ng hayop and then bibigkasin nyo kung saan sila karaniwang matatagpuan. Saan kaya matatagpuan ang aking babanggiting hayop? Ito ba ay sa tubig, lupa, o sa hangin? Handa ka na ba? Okay. Pusa, unggoy, ibon, pagong. Ang galing! Nagawa mo ang ating gawain. Ngayong araw, tutukuyin natin ang mga pantig sa salita. Kikilalanin natin ang konkretong pangalan at mga pantukoy na si, sina, ang mga. Babasahin ni teacher ang pabulang, ang pagong at ang kuneho. Pakinggang mabuti kasi may gawain tayo pagkatapos ng kwento. Nakakita ka na ba ng pagong? Kung ang pagong ay itinuturing na mabagal o makupad, ano naman kaya ang ugali at katangiang taglay ng isang kuneho? Ito ang larawan ng kuneho. Saan nga ba siya nakatira o matatagpuan? Tama, sa lupa, sa kalupaan. At ano kaya ang kanyang katangiang taglay? Tama, siya ay mabilis at maliksi gumalaw. Handa ka na bang makinig? Tara, ang pagong at ang kuneho. Isang tahimik na umaga, si kuneho, na kilala sa kanyang bilis at liksi, ay naglalakad sa malawak na kapatagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa habang siya ay nagmamasid sa paligid. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Pagong na dahan-dahang naglalakad habang dala ang mabigat niyang bahay sa kanyang likod. "Mabagal ka pa rin, Pagong," sabi ni Kuneho habang siya'y ngumiti ng mapanukso. Oo nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay tungkol sa bilis. Tugon ni Pagong na may ngiti sa kanyang labi. Nagkaroon ng ideya si Kuneho at iminungkahi ang isang karera upang mapatunayan ang kanyang sinasabi. Nagtipon ang ibang mga hayop sa paligid upang panoorin ang karera. Pinili nila ang isang tuwid na daan sa kapatagan bilang ruta ng karera. Si Kuneho ay puno ng sigla habang siya'y nag-iinat ng kanyang mga paa. Samantala, si Pagong ay tahimik na naghahanda, hindi alintana ang mga bulong-bulungan sa paligid. Si Kuneho ay mabilis nawawala sa tanaw ng iba. Samantala, si Pagong ay dahan-dahang umuusad, hindi nagmamadali. Habang papalapit sa kalagitnaan ng karera, si Kuneho ay nagpasya na magpahinga sa gilid ng daan. Tiwalan na siya ay may kalamangan. Habang si Kuneho ay natutulog, si Pagong ay patuloy na naglalakad. Hindi tumigil sa kanyang pag-usad. Ang mga hayop sa paligid ay nagulat nang makita nilang unti-unting nauungusan ni Pagong si Kuneho. Hanggang doon na lang muna ang ating kwento. Sa palagay nyo, sino kayang mananalo? Okay.
Alam niyo ba na ang aking binasang kwento ay tinatawag na pabula? Bakit? Dahil ito ay kwentong ang gumaganap ay mga hayop. Ang kwentong gumaganap ay hayop, ito ay tinatawag na pabula. Ito ay may dalang magandang aral para sa atin. Kung ang sagot nyo kanina ay pagong sa tanong kung sino ang nanalo, tama ka. Ngayon, bakit hinamon ni Kuneho si Pagong? Dahil gustong patunayan ni Kuneho ang kanyang bilis at liksi. Ngunit bakit si Pagong ang nanalo? Anong ugali o katangian mayroon si Pagong? Ang sagot, si Pagong ay matyaga. Ang tiyaga ay nagbubunga ng tagumpay. Ngayon naman, aralin natin ang konkretong pangalan. Ano nga ba ang konkretong pangalan? Ito ay pangalang nahahawakan at nakikita. At kailan ba natin ginagamit ang si at ang? Kailan din natin ginagamit ang sina at ang mga? Ginagamit natin ang si at ang para sa isahan. Ang tinutukoy nating konkretong pangalan ay isa lamang, habang ang sina at ang mga ay para sa maramihan. Pantigin natin ang pangalang ginamit natin kanina sa kwento. Kuneho at ang Pagong. Sila yung pangunahing tauhan sa kwentong ating napakinggan. Ilang pantig nga ba ang kuneho? Tama ka, 3. Ang Pagong, 2. Pakibasa nga ang pangungusap. Ang galing! Si Pagong ay matyaga. Ginamit natin ang pantukoy na si. Ginamit natin ang pantukoy na si sa pangungusap na si Pagong ay matyaga dahil iisang tiyak na tauhan ang ating tinutukoy. Si Pagong lamang. Tingnan ang dalawang tauhan. Bumuo ng iyong pangungusap gamit ang sina. Anong pangungusap ang nabuo mo? Si teacher nakabuo ng pangungusap. Sina Pagong at Kuneho ay nagkarera. Ginamit ko ang sina. Bakit? Dahil dalawang tiyak na tauhan ang aking tinutukoy. Ginagamit natin ang at ang mga para sa pantukoy na pambalana o ginagamit sa mga pangalang hindi tiyak. Balikan natin si Pagong dun sa kwentong ating napakinggan kanina. Bakit nga ba mahalaga maging matyaga tulad ni Pagong? Kung ang sagot mo, ang pagiging matyaga ay susi para sa tagumpay. Tama ka. Bakit hindi maganda ang maging mayabang sa sariling galing? Dahil may mga pagkakataon na hindi natin kailangan ang yabang at may mga pagkakataon na dahil sa ating kayabangan, hindi natin nakakamit ang ating nais o gusto. Sabihin mo nga ulit kung ilang pantig meron ang salitang kuneho. 3. Kumuha ng kwaderno at lapis. Basahin at unawain ang sumusunod. Panuto, piliin ang titik o letra ng tamang sagot. Sa bahaging ito, gamitin ang mga detalye sa binasang pabula. Puna ng wastong sagot ang sumusunod na pangungusap. Bilang karagdagan, magtala sa inyong kwaderno ng 2 hayop na nakatira sa lupa at 2 hayop na nakatira sa tubig. At dito na po nagtatapos ang ating aralin sa Filipino 2 Week 10. Binabati ko kayo mga bata dahil natapos nyo ang ating aralin.